maangal po si Congressman Garjola. Sabi po ni Garjola, ah, isa po ay nananawagan. Ayan. Ito po ay si Garjola po ay dumulog sa Court of Appeals para orderan ang Bilyonaryo News Channel, no? Gusto niyang ipatigil. Kasi po yung Bilyonaryo News Channel, siya po ang naglabas ng nakaprenis daw po yung asset nito ni Garjola. Sabi po ni Garjola, dumulog siya sa Court of Appeals na magkaroon ng gag order o pigilan yung Bilyonaryo News Channel sa paglalantad na siya ang yung kanyang mga ari-arian ay na-freeze ng AMLAC. Okay, ano po yung nakikita natin problema dito? Ito po yung nakikita natin problema no? Kasi violation daw yun ng AMLAC na confidentiality ng AMLAC. Bakit daw nilabas ng bilyonaryo? So, pinatatanggal po no ng ni Garjola, ni Congressman Garjola, yun pong article ng Bilyonaryo News Channel na naglalahad na nakapress po o freeze yung kanyang mga asset ng AMLAC. Ito po ang problema, no? Ang katwiran niya, wala naman daw siyang kaso. Bakit po? Kasi siyempre masisira yung maganda niyang pangalan, di ba? Masisira yung pangalan na kanyang itinatag. Yung kanyang walang dungis na pangalan ay nasisira dahil sa news article na to ng bilyonaryo. Kaya gusto niya pong ipatanggal yung news article na yan ng bilyonaryo. Okay. Dahil wala daw po siyang kaso man lang. Akalain niyo yun? At dahil po dyan, natuklasan namin na wala pala kayong kaso. Ano ba na? Nakapraise po yung asset. Kung susundan natin tong bilyonaryo, nakapraise yung asset. Marami siyang asset na prenis ng AMLAC. Yung pala walang kaso. Paano mangyayari yun? Nakapraise yung asset tapos walang kaso. Hindi po ako abogado pero eto po, ang tagal na po nababanggit tong Garjola na to na contractor. Ang tagal na po nababanggit itong Garjola na to na yung mga pamilya niya na contractor ay patuloy, no? Malaki ang bahagi. Nilalantad to ni Libiste, no? Malaking parte ng Pilipinas ay kontrolado ng pamilya niyang mga kontraktor. Hindi, yung nakukopo pala, hindi kontrolado. Yung nakukuha, nakakakuha pa rin hanggang sa kasalukuyan. Akalain niyo yun? Kaya nakapokus lang kayo sa Bulacan para hindi namin maintindihan yung nangyayari sa iba Ping Lacson, Blue Ribbon Committee, kaysa ka nagsasabi na binabastos ka ni Marcoleta at ni Amy Marcos. Eto palang si Garjola, wala pang kaso. Wala kaming ibang inaasahan sana. Kasi, pag hindi nyo inimbestigahan yan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon hearing, yung mga katulad ni Garjola, hindi po yan papatulan, hindi po mape-pressure tong gobyerno na kasuhan niya mga yan. Kasi hindi kilala ng mga tao 'Di ba? Ang kilala lang mga taga Bulacan lang. Bulacan, Diskaya at saka tatlong Paano tong mga iba? Yan po yung kaysa dakdakan ng dakdak sa press conference tapos dadakdakan mo na naman na binabastos ako ni Marcoleta. Bastos si Marcoleta. Minarcoleta ako ni Marcoleta. Magtrabaho po kayo. Badong, di mo ba naintindihan?
Hindi mo ba talaga naiintindihan yung courtesy? Interparliamentary courtesy? Naintindihan ko po yung interparliamentary courtesy. Ang hindi nyo po naintindihan, pwede nyo naman, halimbawa, mali yung pang-intindi nyo eh. Sa interparliamentary courtesy. Ang interparliamentary courtesy, hindi nyo isasabpina yung mga congressman na pinaghihinalaan na involved dyan sa malawakang pagnanakaw sa flood control. Hindi nyo sila isasabpina. Pero pwede nyo silang imbitahin. Kung hindi sila dumalo, wala kayong magagawa. Pero may magagawa kayo, hindi ibig sabihin na hindi nyo na sila iimbestigahan. Pwede nyo pa rin silang imbestigahan kahit hindi sila dumadalo. Senator Ping Lacson, ginawa na yan ng House of Representatives. Yung katumbas nila noon, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Yung katumbas sa HOR ng BRC, Blue Ribbon Committee ng HOR, House of Representatives, ginawa nila yung kay De Lima. Inimbestigahan nila si De Lima kahit hindi dumadalo si De Lima dulot ng interparliamentary courtesy. Naimbestigahan nila si De Lima. Paano nila naimbestigahan? Ang inimbitahan nila, yung mga hindi congressman, yung mga kadil ni De Lima. Halimbawa, inimbitahan nila si Dayan, inimbitahan nila si Jonel, inimbitahan nila yung kung sino-sinong mga kadil ni De Lima. Sa pamamagitan ng pag-iimbestiga dito sa kadil ni De Lima, napalabas nila na si De Lima ay may kasalanan sa batas na panood ng tao. Hindi po ibig sabihin na wag na nating imbestigahan si Martin Romualdez kasi interparliamentary courtesy. Pwede nyo pong imbestigahan si Martin sa pamamagitan po ng mga nakadil ni Martin. Halimbawa, sundan nyo yung kay Diskaya. Ang problema kasi, si Diskaya nagtapat sa inyo, nagsabi ng mga pangalan. Ayaw nyong ipursu yung mga pangalan na binigay ng Diskaya. Kasi lalabas na mas may pakinabang pa yung hindi state witness kaysa sa state witness. Ito po, question ng state witness. Kung may state witness na tayo na dalawa, sino yung natukoy na mastermind? Ang intention nyo yata sa pagkakaroon ng state witness para matabunan yung mastermind. Ang alam po namin, kaya kayo nagkakaroon ng state witness dahil gusto ninyong mahuli yung mastermind. Pero ang lumalabas po, instead na gusto nyong huliin yung mastermind, lumalabas po na gusto nyong protektahan yung mastermind kaya sila yung state witness. Yung state witness na nagtuturo sa mastermind, hindi nyo hinahanap, ayaw nyo gawing state witness. Okay, isa pa. Hindi ba pwedeng gawin ninyo kay Martin Romualdez? Hindi ba pwedeng gawin ninyo kay Martin Romualdez yung pag-imbestiga noon ng House of Representatives? Hindi naman dumalo si De Lima. Naalala ko lang bigla. Hindi po dumalo si De Lima noon. Pero ang inimbestigahan ng magagaling na mga taga-House of Representatives, ang kanila pong mga inimbestigahan, kayo ingat. Okay lang. Kayo. Okay. Yung inimbestigahan po ng mga
congressman on kay De Lima, hindi po si De Lima mismo. Yung mga nakadeal ni De Lima. Dapat ang dami nyo ng lead kay Gutesa, ang daming pinangalanan ni Gutesa. Alam nyo kung si ano yan? Sabi ni Gutesa, nagde-deliver po kami ng basura kay Martin. Lead nyo na yun. Yung mga sinabing pangalan, dapat inimbitahan nyo. Hindi naman congressman yun eh. Yung mga kasama po ni Gutesa, hindi po congressman. Nagde-deliver, congressman, hindi po. O asan ang interparliamentary courtesy doon? Wala. Dapat doon, inimbitahan nyo na, pag hindi dumalo, sabpina, pag hindi pa rin dumalo, show cause order, pag hindi pa rin dumalo, warrant of arrest. Sino na po na warrant of arrest nyo sa mga binanggit ni Gutesa? Kasi hindi nyo inimbitahan. Yun yung point doon. Sabi kayo na sabi, kaya namin hindi na imbitahan si Martin kasi interparliamentary courtesy. Di wag nyong imbitahan si Martin. Imbitahan ninyo yung mga nag-deliver ng pera kay Martin para makorroborate si Gutesa. Ang daming binanggit na pangalan. Ayaw nyo namang imbitahin. Meron kay state witness. Hindi naman makapagturo ng mastermind. Yung state witness nyo, umamin na sila po ay mga involved dyan sa pagnanakaw na yan. O ngayon, anong purpose nila? Matukoy yung mga mastermind. Kung hindi kaya ng tukuyin, sila may purpose. Kaya sila nag-apply, kaya sila nagsoli ng pera para mag-state witness, wala silang kaso. Pero kung hindi naman nila kayang ituro yung mastermind, hindi sila karapat-dapat na state witness. Yun yung sinasabi natin. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, ayaw talaga. Pag may gustong gawin, may paraan. Pag ayaw gawin, may paraan din. Mga lintik kayo, pinagluloko nyo mga tao. Tapos, nababastusan kami. Bastos si Marcoleta. Mas gusto namin yung mga bastos na nagsasabi ng totoo kaysa hindi bastos na nagtatago ng mga kriminal. Okay. Meron na nga tayo, meron ng ano yan eh, di ba? Meron na po tayong nangyaring ganyan noon, yung panahon ni De Lima. Hindi naman po nila maimbitahan dahil may courtesy. Biruin niyo po, ito si Garjola, wala palang kaso, pinagmalaki niya. Wala naman pala siyang kaso. Isa po sa pinakamalaking, biruin niyo, may AMLAC oh. Nabalitaan natin yan sa Bilyonaryo Channel. Prinis yung mga asset niya, AMLAC. Ngayon, yung bilyonaryo pa yung pinakorte na burahin o tanggalin yung kanilang pinos laban kay Garjola kasi si Garjola wala palang kaso. Imagine niyo. Paikot-ikot, maghihintay na naman tayo kung kailan na naman nakatakda yung hearing. Iikot na naman tayo, wala.